Magandang araw mga ka-BTV. Pag-usapan po natin ang mga maiinit na issue at trending na balita dyan sa Pilipinas. Nung mga nakaraang araw mga ka-BTV, kung napanood nyo po yung nangyari sa isang rider na kung saan nakuhaan ng CCTV camera dyan sa Pilipinas sa Caloocan na pinagsasaksak po ng kanyang pasahero pagbaba po dyan sa Caloocan. At ito nga po ang sinasabi ng ating mga kapulisan at ating mga men in uniform at lalong-lalo na po ang Malacanang na safe daw po ang Pilipinas. Ayon daw po yan sa kanilang data na sinasabi nga ni Auntie Claire. Ngunit po tila yata'y hindi umaakma sa kanilang data ang mga nangyayari dyan sa Pilipinas na kriminalidad. May ipapanood po ako sa inyo na ilang video na nangyari dyan na krimen sa ating bansa. Panoorin nyo po ito mga ka-BTV. Putang ina! Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Andito yan sa Makati. Papunta na dapat ako ng office. In-upload yung office phone ko. Ganyan po ba ang safe na sinasabi ng inyong data? Yan yung sinasabi nyo, safe. Safe po ba yan ang masasabi mga ka-BTV? modus operandi. Sumakay ako ng jeep kanina kasi papunta ako ng Senate. Kasi dun yung duty ko sa beat. Pagsakay ko ng jeep, may lalaki bigla akong binuhusan. Ayan. Binuhusan niya ako ng ganyan, hindi ko alam kung ano yung binuhos niya sa akin. Tapos, nag-offer siya sa akin ng wipes. Yung cellphone na office phone, pinatong ko dito sa bag. Pagpatong ko dito sa bag, binigyan niya ako ng wipes. Pagbigay niya sa akin ng wipes, dapat pupunasan ko na kasi nagmamadali nga ako. I was so frustrated kasi papunta ako ng duty. Tapos itong suot ko, kakabili ko lang din. Hindi madali para sa akin yon. So sobrang frustrated ko. Gusto ko sumigaw na pamura ako sa jeep. Nag-offer pa siya sa akin ng wipes. Pinunasan ko na. Bigla siyang bumaba dyan sa May de la Rosa na 7-Eleven. Hindi ko napansin na pati yung cellphone ko, kinuha niya na. Sabi ng mga nakakita sa kanya nakatabi ko, nandun daw pumasok sa 7-Eleven. Pagpasok ko ng 7-Eleven, wala na siya doon. Pinatingnan namin sa CCTV. Nanginginig pa ako, putang ina nila. Putang ina niya. Yan ba sinasabi nila na ligtas sa Pilipinas? Putang ina. Putang ina talaga, sir. Pasensya na po, pero sobrang frustrated ko po. Papunta ako ng duty. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo mahuhuli. Putang ina nyo. Nagawa nyo nga sa amin. Nagawa nyo sa amin. Paano na lang sa iba? Paano na lang yung mga hindi taga dito sa Manila? Ako laking Davao ako. Sanay ako na safe doon. Putang ina, hindi ko alam na pati dito sa Manila mangyayari sa akin to. Pasensya na po, puro na ako mura. Ito pa po mga ka-BTV isa. Hindi pa na kontento, bumalik Sa po. Pierre. May pang-iwan na eh. Sistema dito sa Ayan. Pierre.
Ayan Safe na, talaga na. ang Pilipinas. Oh, Nilaslas na. Oh, yan oh. Safe na safe yan, Remulla. Shout out daw sa iyo. Nilaslas na. Nilaslas na. Asan yung safe ang Pilipinas? Ang inang magnanakaw yan. Ganyan po. Bigas. Ay, bigas Ganyan pa po yata. ka-safe ang Pilipinas ngayong administrasyon na to. Magalit pa dito sa Hindi po umaakma sa kanilang data Oh, yan oh. ang mga nangyayari sa Pilipinas. Sistema dito sa Pierre Manila. May panaksak eh. Ay, ang gawain ng mga yan oh. Di marunong lumaban ng patas. Oh. Tangin ng mga kupal to. Sige. Tangin na, kuha. Ina mo ka. Ano pa naman yung classmate? Paldo. Sige, Paldo. Ganyan ka-safe sa Pilipinas. Nilaslas nga eh. Bigas yung kinukuha nila mga ka-BTV. Bigas nga eh. Oh. Sabog eh. Oh. Yung bigas na yun. Sabog ang bigas. Ayan na. Ayan yung pahinante. Bumaba na yung pahinante oh. Patay ka ngayon. Yan na. Tangina nyo ka. Bumaba pa tong pahinante oh. Yari ka dyan. Oh. Ano? Sige, kapasin mo. Kapasin mo. Sus, di pa hinampas mo na sana. Ilan lang po yan sa mga nagaganap dyan sa Pilipinas. Ito po ba ang sinasabi nyong safe ang Pilipinas? Ito po ba ang data na katotohanan na sinasabi nyong bumaba ang kriminalidad sa Pilipinas? Na sinasabi ni Auntie Claire, iba daw ang sinasabi ng data sa mga nangyayari. At dahil daw po ito ay nababalita, kaya daw po, na-highlights daw po ito. Kaya, napapansin ng mga kababayan natin. Ano po, Auntie Claire, ang gusto mong mangyari? Ano ang gusto mong mangyari? Hindi na ibalita ang mga nangyayaring kriminalidad dyan sa Pilipinas para hindi kayo mapuna ng sambayan ng Pilipino? Anong sinasabi mong gusto ng administrasyon na zero crime rates kayo? Sa nangyayari ngayon at sa mga hindi pa nababalita na mga karahasan nangyayari dyan sa Pilipinas, sasabihin ninyo safe ang Pilipinas? Sasabihin ninyo hindi yan ang realidad? Hindi yan ang katotohanan? Paano nyo masasabing hindi ang katotohanan? Nakita nyo yung isang rider na pinagsasaksak at namatay. Nakita nyo yung vlogger nyo na binaril at ang lumalabas at kumakalat sa social media ay di umano'y nagkaunsihan sa hatian. Tapos yung iba nyong mga vlogger, walang ibang ginawa kundi isisi sa mga Duterte supporter at sa mga Duterte. Lalong-lalo na yung isang vlogger nyong si Balita at
kaalaman na sinabi niya at ibinibintang niya direkta kay BP Inday Sara Duterte? Tama ba yan ginagawa nyo? Tapos sasabihin nyo na hindi yan ang realidad, hindi yan ang sinasabi sa inyong data. Ano ba ang paniniwalaan ninyo? Yung data nyo o yung nakikita ng sambayan ng Pilipino at nararamdaman mismo ng sambayan ng Pilipino? Kahit ano pang sabihin nyo at kahit ano pang palusot nyo, ay hindi nyo na maluloko ang sambayan ng Pilipino. Hindi po safe ang Pilipinas. Yan ang katotohanan. Tanggapin nyo na po yan. Lalong-lalo na ang Malacanang. Alam nyong hindi safe ang Pilipinas. Nakita nyo yung mga magnanakaw, ang lakas ng loob, sambayan ng Pilipino. Maingat po tayo sa kanya-kanya nating sarili dahil po parang hindi tayo napapakinggan ng Malacanang at ng ating mga kapulisan. Maging maingat na lang po dahil sa panahon po ngayon, hindi po talaga safe ang Pilipinas. Maraming nangyayaring kriminalidad, maraming pinapatay. Ang masakit pa po nito, ang mga pinapatay ay yung inosenteng lumalaban ng parehas. Sasabihin nyo po na naman at itatapon na naman ang Malacanang. Bakit noong kay Duterte maraming namamatay? Pero hindi nyo po tinitingnan kung ano yung namamatay sa mga pinapatay ngayon. Ngayon po yung mga lumalaban ng parehas at mga inosenteng ordinaryong manggagawa ang pinapatay. Noon po ang namamatay, oo may namamatay, pero mga drug addict, mga pusher at mga masasamang loob. At noon po nakakapaglakad at nakakauwi ng madaling araw ang mga ordinaryong tao na walang takot dahil visibility po ng kapulisan noon, bawat kanto po nandun at may nagrorondang mga kapulisan. Ngayon po, sabihin mo, oo, mabilis magresponde. Kulang dahil hindi nakikita sa kalsada ang kapulisan. Kaya itong mga kriminal na to ay namamayagpag ngayong panahon na to. Wala na po. Kawawa na po ang sambayan ng Pilipino. Talamak ang kriminalidad sa Pilipinas at hindi po safe. God save the Philippines. Hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Always remember po, God is good all the time. God bless us all. At ang aking presidente, si Inday Sara Duterte sa darating na 2028. BTV React is now signing out. Bye-bye. Thank you so much. BTV friends, please subscribe, like, comment and share.